Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi sa inyo lahat. So, basa tayo ng mga comments. Yung kagabi, no? Tapos shoutout na rin tayo. Start tayo dun sa footprints. Asa na ba yan? Dito tayo sa video comment dun sa footprint, no? Alam nyo naman ako, skeptic tayo, no? Skeptic. Pero this time, magiging bias talaga ako. Magiging bias ako pero hinihingi ko ang tulong niyo. Hindi naman ako magagalit kung i-debunk nyo. Ah, offeran nyo ako ng magandang explanation. At sasabihin ko din naman sa inyo yung ano ng sitwasyon. Ito yung footprint sa mall, ano. Medyo ipaparto natin ng konti. At ah aanuhin natin yung ah buo yung sa news. 'Di ba? Kasi isa ako sa nakaranas niyan kasi nagtrabaho ako sa mall before. Dalawang beses ako nagtrabaho sa hindi, Robinsons Tutuban. Robinson Supermarket Tutuban. So, 1. Robinson Supermarket 168. 2. Robinson Supermarket Victory Mall. 3. Nag-training ako sa SM Central Station. Anong name yan? SM Manila. Yan, nag-train ako dyan. Meron din doon. Saan pa ba ako nakaranas niyan? Ano pang mall yung dinaanan ko? SM Marilao. SM Marilao. Then pinakahuli ko, SM Valenzuela. Halos 6 na mall ang napunta ko, may mga kwento laging ganyan. San Lazaro pa, 7. SM San Lazaro. 7 ang nadaanan kong mall, lahat may kwentong ganyan. I'm serious. 'Di ba? Lahat ng tanong tungkol diyan willing akong sagutin. Naranasan ko yan. Yung mga nasa Robinsons pa ako, hindi ko masyadong pinapansin yun. Na nakikita ko, yes, pag nag-clearing ako, hindi pa naman ako ah parang kasi skeptic nga ako eh. Nung mga una kong lalo na kasi nag-training ako sa Robinson Supermarket Tutuban. Nadadaanan na namin yung may ano na yan, may mga ganyan na yung mga mga doon tao, mga staff doon. May tinuturo na nga sa akin eh, sir, ayan na naman yung footprint o lumaba. Hindi ko minamind 'yon. Kasi hindi pa naman ako familiar noon dati. Tsaka skeptic nga talaga ako, 'di ba? Hindi ko minamind 'yon. Footprint, sige. Ano yun na lang, punasan nyo na lang. Hindi ako nag-aano dati noon. Hindi hanggang sa medyo nakaisip na ako ng parang iba na yata 'yan nung napunta na ako sa ah, Victory Mall. Sa 168 Mall kasi kinikwento na rin ng receiving supervisor sa akin yan. Kasi receiving supervisor ang nag-o-opening lagi doon eh. Na, sir, may footprint dyan sa may bandang, laging fresh section eh. Tapos bandang kahit saan eh. Footprint daw eh. Sir, may footprint dyan sa hindi ko naman, baka kasi, yun nga, ang mentality ko din, baka hindi lang na-map ng customer. Pero nung nalipat kasi ako sa Robinsons Supermarket, Victory Mall, sa tapat ng Grand Central, di ba? Nung nalipat ako sa tapat ng Grand Central, naging seryoso na ako diyan dahil doon ako nagki-clearing. May clearing na tinatawag eh. Ang clearing kasi, ito yung process na bago nyo isara yung store, 'di ba lahat nakapag-refill na ng stock kasi kailangan maging ready yung store para bukas eh. Para sa opening bukas. Ang goal ng clearing, i-check nyo na
na i-refill lahat ng stocks, nalinis yung mga tiles, 'di ba? Para ready na yung store para bubukas. Yung mga nakasaksak kailangan hugutin. Yung pilot light kailangan bukas. Ang pilot light kasi yun yung maliliit na bumbilya na kailangan bukas. Ang purpose kasi ng pilot light para pag nag-rounds yung yung gwardiya ng mall, pag sinilip yung store mo, makikita yung loob. Kasi checkin ng mga guard sa mall yun, baka mamaya may nagpaiwang customer dun sa loob ng store nyo. 'Di ba? May mga insidente kasing ganon. Nagpapaiwan yung mga manikin nyo ba naka-cover ng ng kumot. Nung nung una, nung bago-bago pa ako, nakwento ko na ba? Niloloko ako ng mga guard. Sabi, tinanong ko kasi, bakit ba yung mga manikin na yan kailangang takpan nyo pa? 'Di ba? Kailangan kuberan nyo pa yung manikin na yan. Sabi ko gano'n. Sir, kasi sumasayaw yan pag gabi eh. Sumasayaw. Oo, sabi kong ganon. Oo sir, may mga insidente na sumasayaw daw yan pag gabi. Kaya kailangan takpan. Eh ako naman medyo gullible ako noon. Baka tradisyon nila yon, parang yun dahilan. Nalaman ko lang yung real reason nung nagpa-seminar yung security team sa mga sa mga affiliates. 'Di ba? Ang purpose pala noon kaya nilalagay ng kumot yung mga manikin para hindi mapagkamalan sa CCTV na may tao dun sa loob ng store. Yung pala yung reason. Oh, balik tayo dun sa no. Balik tayo dun sa footprint. Sa Robinson Supermarket Victory Mall, 'di ba? Hinandle ko 'yun eh. Madalas kasi ako mag-closing doon. Kaya parang medyo naniwala na ako nung time na 'yon. Kasi ako mismo yung nagche-check ng tiles eh. Bago bago siya ma-form. So, yung panglinis kasi sa mall, may budget para sa mga chemicals. Alam mo kasi na kini-chemicals 'yan. Yung flooring ng store. At ang paglinis niyan may process 'yan eh. Magsisimula doon sa dulo hanggang pa-exit, 'di ba? Ang sa amin, ang diskarte nun, ang pinakahuling lalabas yung janitor dahil siya yung siya yung mamap. So pag na-map niya, okay na po. Eh kami magki-clearing na ngayon. I-inspectionin namin yan yung sahig. Sa yung dadaanan namin. 'Di ba? Kung may kalat doon or yari kang janitor ka kinabukasan. Hindi mo ginawa ng maayos yung trabaho mo. Talagang i-check yan, ilaw, kung yung sa duct, ventilation duct, kung may bukas, lahat yan, i-check yan. Ang kasama sa clearing nun, si O1. O1 ang tawag eh, yung admin manager. Ako, key custodian, yung manager ng store. Sino pa ba? Yung assistant ng admin manager. Tapos, dalawang security guard at yung maintenance. 'Di ba? Yung parang pinaka-maintenance staff, hindi yung janitor Kasi iti-take note nila pag may pag may problem eh. So, yung isang guard ang magti-take note sa flooring, sa mga kung may naiwang nakasaksak, iti-take note dahil may disciplinary action yun pagka naiwan nilang ganun kahigpit. Kasi ayaw naming iiwanan yung store na may sablay kasi yari kinabukasan. Or nag-charge ang store, halimbawa, binastabas na yung clearing nyo, and hindi nyo na-check yung ilaw ng signage nyo, bukas pala, may may multa sa mall yun. Kaya sobrang stricto talaga ng clearing. Or pag may niiwan kayo nakasaksak yan, pwede maging source ng sunog yun, yari ka. Liable ka dun. Kaya lahat yon chine-check. Yung flooring, chine-check din yan. Kadalasan ako na sa flooring eh. Ako na mismo yung magsicertify sa flooring eh. Kaya doon ako na medyo naniwala talaga. Kasi doon sa mga previous mall na pinagpuntahan ko, hindi ako nag-check ng karamihan. Ako, gawa ko lang, pirma-pirma lang.
'Di ba? Sumasama din naman ako sa clearing noon pero hindi ako gano'n ka-intense na mag-check. Kasi parang deputy lang ako noon eh. Yung sa ano kasi sa 168 tsaka sa Victory Mall, ako na mismo yung manager kasi. So kailangan seryoso yung gawin ko doon. Nagche-check ako sa flooring. Sa 168 naman, kaya hindi ko masyadong pinansin. Ang lagi nakakahuli ng footprint nun, yung receiving manager namin kinabukasan. So ito yung istorya do sa Victory Mall. Hindi, para ma-establish natin kung talaga may daya ba itong footprint na to, hindi. Chinek ko yan. Minsan talaga chinek ko. So clear. Clear yung floor. 'Di ba? So walang problema. Now, kinabukasan kasi nag-text yung receiving supervisor, "Sir, may lagnat ako, hindi ako makakapasok." Siya yung key custodian. Napilitan ako mag-opening kinabukasan. Now, pagpasok namin, ako may dala-dalang susi eh. Ako lang ang may susi. Pagpasok namin kinabukasan, diretso clearing na agad yung sa buong store. Kung ano yung naiwan namin kagabi, dapat yun may expect namin. Doon ko nakita yung footprint. Tapat pa mismo ng CCTV mismo yun, men ha. Yung footprint na yun. 'Di ba? Footprint ng bata minsan, footprint ng matanda. 'Di ba? So, ba't may dito? Di ba minap ito kagabi? Sabi kong ganon. Hindi naman makarelate yung ibang kasama ko. Kasi mga opening sila, ako lang yung galing ng closing. 'Di ba? O wag niyong gagalawin yan, wag mong pupunasan yan ha. Hanggang sa dumating na yung mga closing. Di ba minap ito? Bakit may ganito? Tapos sinabi sa akin naman, madalas naman talaga sir na nangyayari yan eh. Binabaliwala na lang. Doon nag-flashback sa akin yung mga sinasabi ng mga pinagdaanan kong store na may mga footprint na hindi ko pinapansin dati. Tapos doon na kami nag-imbestiga sa CCTV nung gabi. Nakita doon, yung huling-huling part noon, kinlearing namin nung gabi. Hanggang kinabukasan, walang dumaan doon eh. Wala talagang dumaan doon. Hindi mo naman makikita sa CCTV nagfo-form yung footprint kasi sobrang baba ng quality ng video. Hindi mo mapapansin kung may dumi sa sahig o wala. Pero walang dumaan doon nung time na yon. 'Di ba? Hanggang ngayon nagsisik ako ng logical explanation sa footprint na yan. Para naiintindihan nyo, lahat covered eh. 'Di ba? Kaya magiging bias talaga. I'm so sorry, bagamat skeptic ako, just sa footprint na yan, magiging bias talaga ako. Ito yung mga comment, no? Bibigyan ko naman ng considerations yung mga comment nyo at sasagutin ko kung impossible or hindi. Sabi gano'n ni Sir Benjo Camacho, hello, shoutout sir, naaliw na sa paggamit ng ghost tube. Sa footprint sa mall, ang medyo nahihirapan ako ma-debunk. Marami mang possible reasons, pero hirap kasi siyang mabura kung natural man na reason. Pwede kaya yan ipasuri sa Soko. Para malaman kung kanino ba, lalo na sa fingerprints. Kaya lang sa sobrang, naisip ko na yan, na magpatawag ng pulis. Naisip ko na yan. Kaya lang, ang sabi sa akin ng admin officer, magiging issue pa yan. Iisipin ng mall manager, kaya ka nagpapunta ng pulis doon. Kasi may nangyaring nakawan sa inyo, na i-cover up mo lang, 'di ba? Naisip ko na 'yan. Yang ganyan. Kaya ano yung magiging dahilan dahil may may footprint na Pero kung makikita mo yung paa kasi, may crease talaga 'yon, may pattern, as in para talaga siyang galing sa paa. Yung alam mo yung guhit-guhit ng kamay or ng paa, gano'n na gano'n, meron talaga. Sabing gano'n ni Sir Jerome Salas, Sir Bungo, good eve po, hindi kaya nasa tiles yon simula pa nung una? I mean, mula pa nung ikinabit yung tiles, nandun na yon Sir B. Skeptic, ikaw nagturo niyan. Oo, yes, I know.
Kasi ang tiles, pag ginawa, sir, hindi mo ma-check lahat yan. Hindi rin natin nakita nung kinabit yung tiles na yun, sir. Skeptic from Taiwan. Naiintindihan kita, no? Pero hindi talaga eh. Kasi yung ano na yon, yung yung print na yon, putik siya eh. Putik siya, hindi siya yung akala mo yung parang naiintindihan ka, nagigets kita eh. Merong mga bakas sa tiles, 'di ba, na hindi mo mabura-bura. Ito kasi putik ito. Na pag nilinis mo 'yan, pag in-scrape mo 'yan, mawawala yung footprint. As in wala, mawawala. Paiba-iba nga ng pwesto 'yan eh. Naiintindihan kita doon sa gusto mong sabihin. Kaya lang ano ito eh, putik ito eh. Yung talagang pag kinapa mo siya, para siyang yapak na galing siya sa putik na inano, na nagpaa doon, na nagtataka ka, doon lang siya nagmarka. Hindi siya galing sa iba. Hindi siya leading kung saan. Kung bubuhusan ng pagka-skeptic, lahat binuhusan ko na diyan. Yan sa pagka-skeptic na yan. Kahit nga area manager namin na hindi mo agad-agad mapapaniwala, hindi na rin maipaliwanag ko ano yung footprint na yan. Di ba? Pati sa Ace Hardware meron yan. Sabi ni Sir Marius Damokels, hindi kaya print yan na gumagawa, same din kayo na iniisip, sir. Gawa ng acid, pawisan, kasi pawisan. Parang yung sa CR namin dito sa tiles, likod. So, pag nagbabawas ako, sumasandal ako sa tiles, tapos hanggang ngayon, bakat yung print sa likod ng tiles. Kasi, kahit kuskusin ko, mawawala, tapos kinabukasan. Hindi eh. Yung sir kasi, yung bakas niya, putik talaga. Formation talaga siya ng putik. Hindi siya yung, nagigets ko yung gusto nyo sabihin. Paano ba yun? Yung parang, nagigits ko yun. Kaya lang itong kasi na to, itong print na to, ang ginagawa ko nga dyan, inaanuhan ko ng tape yan eh. Tapos hinuhugot ko. Nung nasa Ace Hardware ako, inaanuhan ko ng tape, hinuhugot ko, tapos tinatransfer ko sa bond paper. Kinocompile ko yung mga footprint na yan. Paiba-iba siya ng pwesto eh. Paiba-iba siya ng pwesto. As in, yung hindi siya galing sa tiles, so putik siya na yun yung nag-form na footprint, yung putik. Hindi yung sa tiles na yun dahil may, siguro, yung chemical reaction ka mo dahil sa pawis or hindi talaga. Hindi siya ganun. I-wipe mo yan, mawawala yan. Okay lang sana, tama yung sinasabi mo, kung yun doon sa mismong pinagpunasan mo, anuhan mo, doon pa rin siya tutubo. Maybe, tama yung theory mo na talaga na nga. Pero hindi eh. Ibang pwesto naman siya eh. Tutubo eh. Ibang pwesto siya eh. Lilinisin mo doon, hindi na tutubo doon. Ibang pwesto na naman siya tutubo. Diba? Ganun siya kalupit. Sabi ni Primordial, may multo pala sa bahay ni Kuya Red eh. Parang tropa na sila. Hello, shout out sa mga taga-Pangarap Caloocan, si Ramrod Dangka. Ito si Sir Burns. Ito yung nagsabi yun sa nagigitara na Hindi kaya boss nag-umpisa lang yan sa insidente, tapos nung kumalat, naging inside prank na lang yan. Ang alam kong inside prank doon, si Junjun sa warehouse. Panako talaga namin sa mga newbie yun. Na kumuha ka nga ng stock doon sa loob. Huwag mo na lang pansinin si Junjun yun doon sa loob Si Junjun kasi yun yung bata na duguan na laging nakaupo doon sa sulok. yun, makukonsider ko pang inside prank yun dahil panako talaga namin yun sa sa mga bagong warehouse man. Pero yung ganyan, hindi talaga men eh. Ako, first hand ko nakita eh.
Pero sabi mo nga wala nakikita sa city. Naikwento ko na rin kay Sir Ed Caluwag yan. Ang sabi kasi ni Sir Ed Caluwag sa akin, kailangan niya muna ma-inspect kung ano. 'Di ba? Very interesting kung paano lumilitaw kung payagan sana mag-investigate. Hindi sila papayag, feeling ko. Sayang nga no? Kung pwede lang sana. Ang dami kasi merchandise dun eh. Ano nga, hanap nga kayo ng location, yung parang abandoned siya na dating mall. Dating mall, baka merong makapture na ganyan. Diba? Hello, Sir Martsan, Sir Rafi Medina. Hello, Ma'am May Malagenya. Ito, sabi nga ni Sir Rafi Medina, naging digital photographer at layout artist ako sa isang mall sa Butuan City. Malapit sa CR ng cinema at receiving area. May footprints kami nakita na kasing liit ng sa bata. Binaliwala lang namin noon na akala namin customer kami na may kasamang bata na minsan maiwan ang tsinelas. 'Di ba? May mga ganyan talaga. Si Sir Alcalde 10, sabi ganun. Yes, bago ko umalis ng store, need i-check lahat. Ultimo mga deliver na hindi natapos i-display. Pati flooring need i-check kung nalina. Oo, tama. Di ba? Hello, Sir Ricky Mix. Sir Erwin Esguera. Nakipag-usap daw sa electric fan. Hello, shout out Sir Erwin Esguera. Sir GC719. Sabi ni Sir Alcalde, na-experience ko na yan, Sir B, yung nag-open yung store namin sa mall, may footprints na nakapaa at medyo may putik. Tama, very good. Yung marka niya, tapos maliit yung paa, pang bata. Any explanation ba dyan? Wala talaga. I mean, lahat, na-exhaust na namin dyan lahat. Pero hindi pa rin ako susuko na baka may logical explanation doon. Pero sa ngayon, kung paiisipin mo ako kung paano yon, hindi ko talaga alam kung paano. Pwede ko i-take consider yung yung sinasabi ng iba. Baka bakas yun nung nag-install ng tiles noon pa. Na yung pagka pinupunasan mo lumilitaw. Hindi paiba-iba siya ng pwesto Naiintindihan ko na yung ganon, kung yung pattern halimbawa, pinunasan mo dito sa part na to, no? Kinabukasan nandun na naman uli at ganon na ganon din ang bakas. Okay lang sana Pero nag-iiba ng pwesto Minsan nga wala 'Di ba? Minsan nga wala. Kaso gang ngayon wala pang explanation, Sir Bitamo ba? Kung pwede nyo lang sana, oo nga Kung pwede lang sana, kasi hindi rin kasi pwede yan kasi ipapaalam mo pa sa head office yan at yung magi-inventory uli yan, baka may nawala pag may ibang taong nakapasok. 'Di ba? Ang dami kasing doon Footprint lang kadalasan bata. Pero minsan may malaking footprint din. Hello, good evening Jojo Lumor. Jojo Olumor. Hello, Krauskal. Hello, Sir Mario Bonina. Braille Jovan Gamyaw, hello. Sabi ni Sir Christian Totep. Oo nga, hilop yung footstep na yan. Hello, Ma'am Nanay Riza, hello. Jeffrey Paras, hello. From Mountain Province. So, panoorin nga natin yung may time pa naman tayo Ito yan Isa lang ang walang. Umpisahan natin Kasi dito, nagbabasa din ako ng comments dito. May mga hindi naniniwala. Understandable naman yun. 'Di ba? Pagdating talaga sa paranormal, marami talaga hindi maniniwala. Kahit na ako'y very biased sa topic na to, naiintindihan ko yan. Na may hindi talaga naniniwala. Isa ako dyan sa mga hindi naniniwala pagka ibang kaso yung pinag-uusapan, 'di ba? Nababasa ko dito, rated kay bigyan ng tsinelas yan. Ito na naman, mahiwaga na naman. Ay, mga Pilipino talaga. Mas nakakatakot yung ex mo biglang hindi nagparamdam. Biglang nagparamdam daw. Ito, pero may mababasa ka dito. Totoo to, may ganito din sa Mart 1 Santiago. 'Di ba? Pero may mga nagloloko, di umano may batang nagwi-window shopping.
Tapos ito, true sa data ay namin, sa dati naming work sa SM Pampanga, meron din yan. Meron talaga yan. Sa lahat ng mall. Meron yan. May mga nagbibiro dito, pero may nagpapatotoo niyan. Sabi nila, daming may sayad. Anong comment sa kanya? Basta palabas lang kahit di totoo. And I do appreciate naman to. I do appreciate naman na nagiging skeptic tong mga to. Walang problema sa akin yan. Na dito sa amin yan sa Bataan, para abnormal at pa-drawing. Sabi ganun. Tapos ito isa, actually may ganyan din dito sa Metro Department Store market third floor. Every morning din, dati ako naniniwala nung sa third floor ko palang nakita yung footprints. Pero nung nalipat ako, dati hindi daw siya naniniwala. Sa third floor pa lang nakikita ko yung footprint. Pero nung nilipat ako sa fifth floor, nakita ko rin yung same footprints, medyo naniwala na ako. Same, isang paalang print. Pag sinundan namin yung bakas ng mga ilang step pa lang, putol na yung bakas. Lalo akong naniniwala ngayon. Hindi lang pala sa amin nangyayari, pati sa ibang mall. Oh. Diba? May mga accounts ng kinikilabutan ako, no? May mga accounts talagang ganyan. Yung mga footprint na yan. O tamo, pati ito, totoo yan. Kasi nangyayari din yan dito sa hypermarket sa Cadiz. Meron din yan sa SM Cebu. Ito, sabi ni Diamantes, may CCTV, di ba pwede ma-review kung makita? Hindi siya makita. Yung formation, siguro kung sobrang HD ng CCTV, makikita mo siguro formation. Pero yung mga CCTV na naka-install kasi, yung flooring niya hindi mo talaga makikita. Kahit nandun na yung footprint, hindi mo pa rin siya makikita sa CCTV kasi sobrang low quality eh. Nasubukan na namin yan. Yun nga ang inaasahan namin, yung makita lang sana na magfo-form yung footprint na yon. Pero hindi talaga siya nakukuha sa CCTV eh. Andun lang yung video na last na dinaanan namin at yung time na nakita na namin uli yung footprint. Pero hindi defined sa CCTV yung footprint. Kasi sobrang labo. Ayan o. Tapos isang paalagi, hindi ako naniniwala sa multo, pero astig talaga pag naka-experience ka ng ganyan. Lagi ding may nagkakalat ng laruan ng mga, yung mga nagkakalat, hindi ko lang alam. Wala, di siya sa CCTV. Ayan dito sa Centro Mall, Tamoy ni Isabela, meron every February and September yearly. SM Baguio, balita din kasi yung SM Baguio dati, saan nasunog, bla bla bla. Totoo yan, ito sa office noon, sa amin noon sa office sa Pasay, naglilinis yung janitress namin ng CR ng babae. At nag-map siya sa flooring noon, lumipat siya sa panlalaki na CR at naglinis. Pagbalik niya sa ladies, may bakas ng bata 4 inches. Hindi lang sa mall yan, basta sa mga building yan siguro. Yung mga building na malalaki na ginawa. Robinson's Ermita din Halos pag morning shift ako, palagi ako malapit sa, nakikita malapit sa area ko. Diba? Ang daming accounts na nagaganyan. Kaya mga nagtatrabaho sa mall, familiar sa ganyan eh. Dito sa istorya na to. Panoorin nga natin ng buo yung Hindi kung may opinion kayo tungkol dyan, sige lang, sabihin nyo lang. Hindi naman ako magagalit eh. Malay nyo, baka kayo na makasolve nito. Netong issue na to.
May baby footprint na palipat-lipat ng pwesto. Minsan ang print ay putik, minsan grease, and worse, May mga customers din na nakakita dun sa bata. Yung upo na nakayakap, yung dalawang paa. Dati sa baby section gumagapang. Posible talaga na may makapasok at sanggol pa. Kakila-kilabot ang mga naipong kwento ng netizen sa Twitter thread na ito. Lahat ng mga kwento, iisa ang pinanggagalingan. Ang bakas umano ng paa ng bata sa iba't ibang mall sa lungsod ng Balanga, Bataan. Ayon sa mga kwento, matagal nang nakikita ang bakas ng paa na kadalasan iisa lang at walang kapareha. Pinuntahan namin ang mga mall kung saan sinasabing nakikita ang bakas ng paa. Kumpirmado ang kwento ayon sa mga empleyado. last year po sir, madalas, every time na magbubukas yung store sir, meron siyang mga footprints. Pagka umaga, pagpasok pa lang po namin, 2003 pa raw nang unang may makitang bakas ng paa ng bata sa mga Tagal na pala na nangyayari yan noon pa. Baka nga beyond 2003 pa yan eh. mall. Itinuro ng mga empleyado ang isa sa Kasi ako, nagtrabaho ako sa mga malls noon, 2010s eh. Mga ganun eh. mga lugar kung saan nakita ang mga footprint. Nilinis na raw ito pero hindi pa rin tuluyang nawawala ang bakas. Dati po kasi pag nagmamapa ko, bigla-bigla na lang po may lumalabas. Ayun po, naniwala po kami na meron talaga. Noong una natakot sila pero tila naging bahagi na lang daw ito ng kanilang buhay. Oo. Dati, natatakot sir kasi inabot kami dito ng 12 noon, yung pag-December. Pero ngayon parang normal na lang yung mga footprints. Meron namang mga nagsasabing baka bakas lang talaga ito ng paa ng batang namamasyal at hindi lang nalinisan. Nagkataon lang na meron ito sa magkakahiwalay na mall kaya naging kwento ng misteryo. Ano pa man ang inyong paniniwalaan, ang mahalaga wala namang napipinsala dahil sa pangyayaring ito. Sa katunayan, swerte pangaraw ang dala nito sa mga nagtitinda dahil gumaganda raw ang kanilang benta tuwing may nakikita silang bakas ng paa. Kinda, pwede rin. Dahil lang siguro peak season yan pagka nangyayari. Hindi rin eh. Mga January din eh. Nangyayari din yan eh. Dano Tingkong, nakatutok, 24 oras. Hindi aabangan ko yung mga yung mga theory nyo dyan. Kasi baka mamaya may isa sa inyo makapag-explain yan eh. Pero yung mga sasabihin nyo, sasalain ko kung pasok ba yun dun sa ginawa naming Kasi ako ngayon, lahat ng kasingit-singitan pwede kong suriin eh. 'Di ba? Base dun sa kung papasok yung theory nyo doon sa pagkukulang na nagawa namin dati, baka pwede pa. Pero yung bata na footprint, tapos hindi eh. Mahirap talaga siyang paliwanagan. 'Di ba? I'm not saying na paranormal na ha. Hindi ko sinasabing paranormal na yan. Baka hindi lang talaga namin maintindihan kung paano nangyayari yung ganung bagay. Pero for now, tatanungin niyo ako kung paano yan, hindi ko talaga alam. Kasi ako mismo niyan eh. Maraming beses na. At saka nakikita niyo naman may mga kwentong account din na ganyan sa ibang mall. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, proceed tayo sa main content natin mamayang alas 10.